Sabihin mo sa kanya, tandaan mo ito. Pag lagi kang nagsisimba, ikaw at ako ang pinaka guwapo at maganda sa paningin ng Diyos. Amen. Sa paningin ng iba, hindi ka guwapo at maganda, pero tandaan natin, dagdag points lagi ang pagsisimba. In terms of spirituality, in terms of morality, in terms of pananampalataya, no? Meron tayong antas na lalo pang pinag-iibayo, o meron tayong higit na dumaragdag na grasya na panloob na hindi natin namamalayan, pero ang Diyos nalulugod siyang ito'y palaguin at lagi itong pagpalain. Amen? Mga kapatid, basahin muna natin, no, ang humiliya ng ating mahal na obispo sapagkat sipag ng ating mahal na obispong magsulat. At sabi po ng ating mahal na obispo, si Propeta Jeremias ay nabuhay ng mga 600 taon bago dumating si Jesus. Noong panahon niya, masama ang kalagayan ng kanyang bayang Israel. 10 tribo ng Israel ay pinatapon sa iba't ibang mga bansa. Ang naiwan na lang ay ang kaharian ng Huda na binubuo ng 2 tribo. Ang mga hari noon sa Jerusalem ay hindi maaasahan. Mahihina sila at hindi tapat sa kautusan ng pagtitipan nila sa Diyos. Sa halip na pangunahan ang mga tao na lumapit sa Diyos, sila pa ang nag-introduce ng mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. May isang hari lang na magaling at tapat sa Diyos, pero namatay naman siya sa digmaan. Mayroon pang banta na sasalakayin sila ng mga taga-Babylonia. At talagang ang sinalakay at sinira nila ang lungsod ng Jerusalem at ang kanilang templo. Hindi maganda ang panahon at ang kalagayan ng bayan noong panahon ni Jeremias. Sa ganitong kalagayan, pinalalakas ni Propeta Jeremias ang loob ng mga tao. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Sa totoo lang, palalakasin uli ng Diyos ang lipi ni David na siyang pinanggagalingan ng kanilang mga hari. Darating ang isang hari sa liping ito na magiging matuwid, isang hari na buong karunungan na maghahari. Mararanasan uli ng Israel ang mapayapang pamumuhay. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. Dahil sa kanilang karanasan, tatawagin nila ang kanilang Diyos. Ang Panginoon ay matuwid. Noon, ang karanasan nila sa Diyos ay mapagligtas at nang iniligtas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, mararanasan nila ang isang dakilang gawaing pagliligtas ng Diyos. Palalayain niya ang lahat ng mga Israelita na nagkakalat sa mga bansa, sa hilaga, at sa lahat ng bansa na pinagtapunan sa kanila. Ibabalik uli niya sila sa kanilang lupain. Umaasa ang mga tao sa pahiwatig ng propeta. Kahit na natalo sila ng mga taga-Babylonia at pati ng 2 naiwang tribo ay pinatapon pa sa Babylonia, at nawala na ang mga Israelita sa lupain ng Israel maliban sa mahihirap na naiwan doon, hindi nawala ang kanilang pag-asa. Babalik uli sila. Darating ang isang matuwid na hari na maghahari sa kanila. Kumapit sila sa pag-asa na dala ng salita ni Propeta Jeremias. Nakabalik nga sila sa kanilang lupain sa Huda at naitayo uli nila ang kanilang templo na nawasak. Pero ang propesiyang ito ni Jeremias
na darating ang isang haring matuwid ay natupad pagkaraan ng 600 taon. Ito ay natupad kay Jesus na anak ni Maria na ipinaglihi niya mula sa Espiritu Santo. Siya ang nakatakdang ikasal kay Jose na galing sa lipi ni David. Narinig natin sa Ebanghelyo na nag-aalangan pa si Jose na tanggapin ang kasintahan niyang si Maria na natagpo ang buntis. Matuwid na tao siya, hindi kanya ang bata, pero kilala niya si Maria na isang mabuting dalaga. Kaya hindi naman niya basta-bastang mapagbintangan si Maria na malikot na babae. Para na lang hindi mapahiya si Maria, napagpasya siyang hiwalayan na lang ito ng lihim. Pero pinaliwanagan sa kanya ng anghel sa panaginip na pakasalan si Maria at tanggapin ang bata. Siya ang magbibigay ng pangalan sa kanya. Ang pangalang ibibigay niya sa bata ay Jesus, sapagkat magiging misyon ng bata sa buhay ay maging tagapagligtas. Ang pangalang Jesus ay nangangahulugang tagapagligtas. At ililigtas ng batang ito ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Si Jose, na taong tatayong tatay ng bata at asawa ni Maria, siya ang mangangalaga sa 2 taong pinakamamahal ng Diyos sa lupa. Ang kadakilaan ni Jose ay tinatanggap niya ang responsibilidad na ito. Si Jesus ang kinilalang anak ni David. Dahil ito kay Jose na galing sa lipi ni David. Siya ang maghahari magpakailanman. Maghahari siya hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng tao. Ililigtas niya ang lahat sa kasamaan. Kasalanan ang talagang nag-aalipin sa mga tao. Makatuwiran ng kanyang paghahari. Gagantimpalaan niya ang lahat ng kabutihan at may parusa naman sa lahat ng masama. Sa pagsilang ni Jose na ating ginugunita sa Pasko, sa pagsilang ni Jesus na ating ginugunita sa Pasko, nagsimula ng makiisa ang Diyos sa atin. Siya ang Emmanuel, ang Diyos na suma sa atin. Naging kapwa na natin ng Diyos, hindi na siya iba sa atin. Manalig po tayo sa mga hula ng mga propeta. Tularan natin si Jose sa pagtanggap ng plano ng Diyos sa ating buhay. Hindi pabaya ang Diyos. Patuloy siyang nagliligtas sa atin. Huwag din tayong matakot sa anumang dinadaanan natin ngayon sa buhay. Kasama na natin ang Diyos. Maraming mga masasamang balita ngayon, ang climate change, ang malalakas na ulan at hangin, ang mga balitang korupsyon, ang banta ng China, ang pagtataas ng mga bilihin, hindi na nagtatapos ang talaan ng kasamaan. Harapin natin ang mga ito ng may tiwala. Kasama yata natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Darating din ang kaligtasan. Hindi masisira ang pangalan niyang Jesus, ang tagapagligtas. Mga kapatid, ang homilya ng ating mahal na obispo, Broderick S. Pabilio. Palakpakan natin ang mensahe ng ating mahal na obispo.